At ano naman ang magagawa mo, Aber? Nangyari na yan. Tapos na kami sa'yo. Isipin mo na lang, parehas lang din yan ang pakikipag-sex mo sa mga babae. Ni-rape niyo ako. Walang maayos nun. Anong gusto mong gawin? Magsasampa ka ng kaso sa amin? Anong tingin mo, may magiging kakampi ka? Hindi ka papanigan ng batas o ninuman. Tandaan mo, lalaki ka, Stefano. Walang lalaki na nagkakaso ng rape. Dahil baka magmukha ka lang katatawanan sa kanila. Wala kang karapatang magreklamo. Tanggapin mo na lang ang nangyari sa'yo at atupagin mo na lang ang mga project na ibibigay namin kapalit ng ginawa namin. Rape ka dyan? Wala kang batas na kakampi. Lalaki ka. Hindi sila naniniwala na nare-rape ang mga tulad mo. Sa panahon kung saan may mga kalalakihan din na nangangarap na makita sa harapan ng kamera at maging isa sa mga hinahangaan ng bayan, hindi nawawala ang mga tao sa likod ng kanilang kasikatan. Katulad na lamang ni Joel, isang talent manager na humahawak lamang ng mga kalalakihan kung saan karamihan sa mga inaalagaan niya ay nagiging sikat. Ngunit madidiskubre ng baguhang modelo na si Stefano ang tunay na dahilan sa likod ng kasikatan ng iba. Mararanasan niya mismong maabuso at walang maging kakampi dahil sa pangit na tingin ng karamihan sa mga lalaking nakakaranas ng karahasan. Tanging itim na kapangyarihan lamang ang nag-iisang paraan na nakikita niya upang makabawi. Ito nga ba ang makakatulong sa kanya o siya lamang ang magbibigay lalo ng pasakit sa kanyang buhay? Ang kwentong ito ay naglalaman ng ilang mga sensitibong paksa o eksena na hindi angkop sa mga batang makikinig. Mariing inirerekomenda ang gabay ng magulang. Ito yung tinatawag na showroom. Minsan, dyan pinapapunta yung mga talents na hawak ni Mamang Joel. Hindi yan masyadong nagagamit ngayon. Para saan naman yan? Bakit mukhang nasa loob naman ng aquarium? Ginagamit lang yan kapag kailangan ng model sa isang commercial o kaya kailangan ng extra sa mga palabas. Alam mo, yung mga naging sikat na model na hawak ni Mamang Joel, dyan sila nadiskubre. May mga producers kasi minsan na kusang nagpupunta rito. Kapag sinuwerte ka, magiging supporting actor ka pa sa mga pelikula o kaya sa mga teleserye. Siyempre, ikaw na ang magdadala sa mga tao kung sakali na mabibigyan ka ng big break na maging bida. Hindi ko lang alam kung paano sila pumipili. Pero ilang linggo na yung hindi nagagamit kasi yung iba kusa nang nabibigyan ng break. Kunwari nakita kang lumabas sa isang commercial, yung producer or director na ang kusang lalapit sa'yo. Tapos, bahala na sila ni Mamang Joel sa ibang usapan. Hindi ko pa kasi kabisado. Kaya mo yan, ikaw naman ang magiging talent Medyo weird pala talaga, no? Kinabahan naman ako bigla. Hindi mo naman ako iiwan basta dito, no? Kasi may mga naririnig ako tungkol sa mga talent manager na, alam mo na. Yung mga talents na ginagamit ang katawan nila para sa project. Hindi naman nawawala yan, lalo na sa ganitong trabaho. Kung saan nila mas nakukuha ang kasikatan, doon sila. Pero kung ayaw mo, wag mong gawin. At kapag ginawa mo, yari ka talaga sa akin. Subukan mo lang. Mas nakakatakot ng pagbabanta mo, babe. Isa pa, alam mo naman na hindi ko kayang gawin yun. Mas gusto kong bigyan ako ng break dahil nakikitaan ako ng galing. Hindi galing sa kama. Oo nga pala, kapag nasa trabaho tayo, dapat hindi tayo magkarelasyon. Nasabi ko naman na sa'yo to, di ba? Na dapat walang ibang makakaalam na may girlfriend ka. Madalas kasi hindi nabibigyan ng chance magkaroon ng project kapag ganun. So, marami talaga rito na tago ang relasyon. Tara na, ipapakilala ko sa'yo si Mamang Joel. Dito ang office niya. Itinulak ni Jody ang pinto kung saan bumungad sa kanila ang mas marami pang kalalakihan na hubad ang pang-itaas na bahagi ng katawan at nakatayo sa harapan ng isang bakla na mukhang maton. Ito ang tinatawag nilang si Mamang Joel. Isang talent manager
na higit 30 taon na sa industriya at kilala na ng karamihan. Kapag binanggit ng mga talents na siya ang manager nila, hindi na nagtataka ang iba kung bakit nagkakaroon sila ng magandang karera. Dahil hamak namang magaling mag-alaga ng tao niya si Joel. Ay, sorry. Hindi ko po alam na may mga talents pala rito. Sige, doon na muna kayo sa labas. Mamaya meron 2 producer na darating. Para yung sa isang sexy films, ha? Baka isa na sa inyo makakuha ng main lead role. Galingan nyo mamaya, ha? Huwag niyong sayangin ang oras ko sa pagtuturo sa inyo. Ayoko mapahiya doon sa producer dahil kailangan na nilang matapos ang pelikula. O sige, go na. Labas na kayo. Umalis ang mga kalalakihan na mukhang sanay na sa kanilang ginagawa. Lumapit naman ang 2 sa kinaroroonan ni Joel. Mamang, ito pala si Stefano, yung sinasabi ko na gustong mag-apply na model sana, or kung magiging talent nyo siya. Sumasali na siya sa pageant noon sa lugar namin. Kababayan ko yan eh. Pogi yan, sa personal kahit pa sa kamera. Hindi kaagad nagsalita si Joel. Tiningnan niya muna mula ulo hanggang paa ang binata at tila ba sinusuri ang buong pagkatao nito. Tumatango pa siya na para bang may nakikita siyang potensyal kay Stefano. Ay, gwapo siya ha. Maganda rin ang katawan. Malakas ang dating at mukhang pangmati ni Idol. Bagay to sa mga action films. Tapos ang daming sexy scene. Ganyan ang mga malalakas ngayon. Bago ka lang ba sa ganito? Nasabihan mo na ba to, Jody, ng mga ginagawa rito? Opo, nasabi ko na sa kanya na meron din namang acting workshop dito na ikaw ang magtuturo. Naipaliwanag ko na sa kanya lahat. Pero kung siguro may hindi ako nasabi, pwede naman siyang magtanong. O malalaman niya rin naman ang ibang rules dito eh. Hindi ko rin naman kasi alam ang ibang patakaran kapag sa acting workshop na. Mabuti naman at nasabi mo na. Ayos lang ba sa'yo yung mga nalaman mo? Kasi magpapahanda na ako ng kontrata mo para naman makapagsimula na rin na sanayin ka. Opo, okay lang po. Medyo kabado lang kasi ako kasi first time ko sa acting na yan eh. Pero gusto ko po talagang maging model at artista. Matagal ko na po yung pangarap. Ay, gusto ko yung attitude mo. Ayos yan, may pangarap. Nakikita ko rin na magiging sikat ka balang araw. Basta tatagan mo lang ang loob mo. Yun kasing huling nagpunta rito, biglang umalis at nagbanta pa nakakasuhan daw ako ng harassment. Hinamon ko nga eh. Tapos ayun, umatras, wala naman palang pera. Saka akala niya yata kung sino siya para patulan ako. Dahil kung gusto ko ng lalaki, madali lang ako makakakuha noon. Nasabi nga po yan sa akin ni Jody kagabi. Professional naman po ako kasi sanay na ako sa mga pageant eh. Good. Ako na ang bahala rito, Jody. Asikasuhin mo na muna yung mga talents doon. Tapos ipatawag mo si Dina at may ipapaayos ako sa kanya. O, kaya mo na yan ha. Mamaya na lang magtatrabaho muna ako. Ngiti lamang ang binitawan ng binata sa kanyang nobya bago ito lumabas ng opisina. Hindi mawari kung bakit may kakaibang nararamdaman si Stefano kay Joel. Mukha naman siyang mabait, ngunit may madilim na enerhiya na nagmumula sa kanya. Pinatayo ang binata sa isang tila maliit na entablado kung saan pinahubad sa kanya ang pang-itaas niyang damit. Bumungad ang maganda niyang katawan. Palagi ka bang nag-gym? Opo, madalas po ako sa gym. Huwag ka nang maging masyadong magalang sa akin, ha? Parang gawin mo lang natural para maging maayos lang lahat ng trabaho natin. Napaatras ng kaunti ang binata matapos na hawakan ni Joel ang kanyang katawan. Para bang natatakam ito sa kanya. Ngunit hindi lang ipinahahalata dahil bago pa lang siya. May mga sinabi sa kanya si Joel na dapat niyang gawin. Alam na yon lahat ni Stefano dahil nasabi na sa kanya ni Jody. Sa paglipas ng mga araw,
nagiging maayos ang lahat para sa binata. Nakakuha siya ng una niyang proyekto para sa pagmomodelo niya ng isang sabon na panlalaki. Teka lang. Dapat mas natural. Paano natin maipapakita na maganda talaga ang sabon? Ipakita mo ng mas mataas sa gets mo. Yun bang malapit na sa singit? Hindi po ba magiging malaswating nan? Bakit ka ba nakikialam sa trabaho ko? Makeup artist ka lang dito. Hindi ikaw ang nagbibigay ng project sa kanila. Yan nga ang hiling eh. Dapat nga nakahubad pa yan para maipakita ang likurang bahagi. Sige na, ulitin nyo yan. Ayoko masira sa producer na to. Sa kanya pa naman galing lahat ng projects ngayon. Wala nang nagawa pa ang binata kundi sundin ang utos sa kanya. Mangilang beses pang inulit ang eksena at dahil tanging pambabang saplot lang ang suot niya, nakakaramdam siya ng kaunting hiya. Dahil hindi makuha ang huling eksena, lumapit na si Joel sa kanya para ituro. Ayan, ilapit mo lang ng konti rito para naman parang nakakaakit. Ang ganda ng katawan mo at ang pogi mo. Huwag mong sayangin yan. Hindi yan tinatago. Dapat mas lalo yung ipinagyayabang. Teka lang, yung kamay nyo kanina pa sumasagi sa akin. Ang arte mo naman. Nasagi lang naman, hindi naman sinasadya. Sa susunod niyan, ipapakita mo rin naman yan sa akin. Malaswa ang mga salitang sinabi ni Joel kahit ang tingin niya ay may iba ng ibig sabihin. Sa katunayan, ilang beses na yung napapansin ni Stefano, ngunit isinasawalang bahala niya lang. Kahit na parabang may iba nang ang ibig ipahiwatig sa kanya ang talent manager niya. Nang matapos ang araw na yon, naiwan si Stefano sa loob ng banyo kung saan nagbibihis siya. Habang nakatapis ng tuwalya ang ibabang bahagi ng kanyang katawan, bigla na lang may humawi ng kurtina. Ay, may tao rito! Nakalagay naman na dyan sa labas at nakasarado. Ang sungit mo naman. Tinitingnan ko lang kung tapos ka na eh. Hindi pa ako tapos. Nagbibihis pa lang ako. Pauwi ka na ba? Gusto mo ba na kumain muna tayo sa labas? Tambay lang muna. Magpahangin, ganon. Gusto ko na magpahinga. Saka, mas gusto ko kasi sa bahay lang. Sa bahay mo na lang kaya tayo tumambay? O kaya sa kondo na lang? Mas malambot ang kama doon, mas enjoy. Hindi ako nakakatulog sa bahay ng iba eh. Pasensya na. Hindi man direktang sinabi ni Joel ang nais niyang mangyari, hindi naman manhid ang binata para hindi mahalata ang mga pasaring na yon. Mangilang beses pa siyang tila gustong ayain ni Joel na magkaroon ng masayang gabi kasama siya. Ngunit ayaw ni Stefano. Habang magkasama sila ng nobya sa loob ng bahay, hindi na napigilan pa ng binata na maglabas ng hinaing ukol sa mga ginagawa ni Joel. Wala ka na bang ibang kilala na talent manager, babe? Bakit? Hindi ba okay ka na kay Mamang Joel? May bago kang project ngayon, di ba? Nakuha kang extra sa isang sexy film? Para kasing may kakaiba sa kanya eh. Nitong mga nakaraang araw napapansin ko na nangihipo na siya eh. Sinasadya niya na kasing hawakan eh. Naalala mo nung nasa loob kami ng sasakyan? Ayaw niya akong palabasin. Ipinasok niya pa ang kamay niya sa pants ko. Mabuti na lang kung matok yung Dina. Kaya nakalabas kami. Kung hindi, baka kung ano nang nagawa niya sa akin at baka nabugbog ko siya. Sabihin mo na lang sa kanya na hindi ka kamo sanay sa ganong gawain. Sabihin ko na lang na ayaw ko sa bakla. Lalo na kung kasing manyakis niya. Ayaw mo pa rin bang sabihin na live-in partner na tayo? Baka sakaling tumigil na siya. Babe, ayan ang wag na wag mong gagawin. Mawawalan ka ng career. Di ba pangarap mo maging artista? Ngayon mo pa talaga sisirain kung kailan naman nagsisimula ka ng mag-extra-extra. Kahit na anong paliwanag ng binata sa kanyang nobya, hindi ito nakikinig sa kanya. Sa paglipas pa ng mga araw, nagpatuloy ang pagpapahiwatig ni Joel sa binata. Ngunit patuloy na nagbubulag-bulagan si Stefano
dahil kahit na hindi niya sabihin ay may pandidiri sa kanya. Hindi niya kailanman maisip ang sarili niya nasisiping sa kapwa niya lalaki kahit na sabihin pang nakasalalay ang magandang karera na maaari niyang makamtan. Isang araw, matapos ang eksena ni Stefano sa isang palabas, agad siyang nilapitan ng isang producer at tinanong kung sino ba ang may hawak sa kanya. Agad niyang itinuro si Joel at tila ba nagkaroon ng masinsinang pag-uusap ang dalawa. Ano pang ginagawa mo dyan? Magbihis ka na kaya. Baka naman lamigin ka dyan. Nagbabad ka pa naman sa tubig kanina. Nakailang take kayo dun. Kilala mo ba yung producer na yun? Kanina lumapit siya sa akin eh. Ngayon ko lang siya nakita eh. Pero siguro si Mamang Joel kilala niya yan. Lahat yata ng producer kilala nun eh. Ano bang sabi sa'yo kanina? Baka nagustuhan ang acting mo. Malay mo mabigyan ka na ng mas magandang break, di ba? Hindi ka na lang basta pang isang linya sa palabas o kaya mga extra lang sa likod ng bida. Hindi ko rin alam eh. Kung ganun man na mabibigyan ako ng project, mas maganda yun. Kasi mas malaki ang magiging talent fee ko, di ba? So, pwede na natin makuha yung kondo na pinag-iipunan natin. Para doon na tayo lumipat dalawa. Hala, sana nga totoo na yan. Mamaya malalaman din natin kung ano bang balita. Pero sana talaga dahil gusto ko nang lumipat. Ang hirap na dun sa nire-rent kong room tapos hindi ka naman pwede dun matulog. Hindi rin naman ako pwede dun sa dorm nyo, baka mahuli pa tayo. Tiwala lang, babe. Nag-aabang ang dalawa kung ano nga ba ang magiging resulta ng usapan na yon sa pagitan ni Joel at ng naturang producer. Nang makabalik sila sa studio, agad na kinausap ni Joel si Stefano at ibinahagi ang isang magandang balita. Magkakaroon daw ng bagong movie. Sexy star ang hanap nila. Tapos mukhang bet ng producer ang ganyang katawan sa'yo. Ikaw na raw yung nakikita niya na bagay na bibida. Huwag mo ko ipapahiya sa kanya ha. Sa susunod na linggo, isasalang ka sa audition. Pero huwag ka mag-alala dahil pasok ka na. Magpapadaan lang sila sa audition para naman walang masabi ang mga tao. Ang dami rin kasing nag-expect na sikat na artistang gaganap doon. Talaga po? Salamat naman. Oy, anong salamat lang? Hindi ka pa tapos. Dahil kailangan mo ng masinsina na workshop. Kailangan mo silang pakitaan ang galing mo. Bukas na bukas mag-ready ka na ha. Ako na ang susundo sa'yo sa bahay para sa mahabang pag-aaral ng acting na to na gagawin mo. Tututukan kita. Sa tono ng pananalita ni Joel, may nais siyang ipahiwatig. Ngunit hindi yon ang inintindi ng binata. Ayaw niyang mahaluan ng pangit at negatibong enerhiya ang magandang balita na natanggap niya. Sinabi niya kaagad sa nobya ang balita na yon at tuwang-tuwa sa kanya si Jody. Kinabukasan, naghanda na ang binata para sa sinasabi ni Joel. Sinundo nga siya nito ngunit agad siyang nagtaka sa mga sumunod na nangyari. Saan tayo pupunta? Hindi naman dito ang daan sa studio ah. Sa iba tayo mag-a-acting workshop. Hindi pwede dito sa studio dahil gagamitin yun mamaya para sa commercial. Sa hotel talaga? Bakit dito pa? Bakit pa ang dami mong tanong? Kailangan mong makita mismo kung paano gagawin ang eksena. Magiging sexy star ka. Maghuhubad ka sa harapan ng kamera kaya huwag ka maarte ha? Baka ayaw mong matuloy ang project na to. Tandaan mo, sa industriya na meron ka, dapat halangang sikmura mo sa mga ganitong gawain. Halangang sikmura para saan? Kaya ko naman maging sexy star. Kahit na magpakita ng katawan sa camera o magkaroon ng intimate scene sa bida. Bakit parang may pinapahiwatig ka sa akin? Alam ko na yan. Gusto mo makaisa sa akin oh. Kung ganon hindi na, ibigay mo na lang sa iba ang project na yan. Aalis na rin ako bilang talent mo. Uy, teka nga. Eksena ka rin, no? Ano bang iniisip mo? Ang sinabi ko, dapat sanay ka na sa mga ganitong klase ng workshop. Bilisan mo, lumabas ka na dyan. Naghihintay na yung producer doon. Wala kaming gagawin sa'yo, no? Ano bang akala mo?
Ang daming lalaki nagkakandara pa sa amin tapos akala mo hahabulin ka namin? Ikaw na nga lang ang tinutulungan eh. Wala nang nagawa pa ang binata kundi ang sundin ang mga sinabi sa kanya ni Joel. Sumunod siya kung saan ba ito pupunta hanggang sa makarating sila sa ika-40 palapag ng hotel. Hindi kumikibo si Stefano. Pinapakiramdaman niya kung ano ba ang maaaring mangyari sa mga susunod, ngunit wala namang ibang ginawa sa kanya si Joel. Hanggang sa makapasok sila sa isang kwarto. Mula roon ay kita kung gaano ba kalaki at kaganda ang loob. Umupo ka na lang muna dyan. Tatawagin ko lang si Topher. Nanatiling tahimik ang binata, pinagmasdan ng paligid. Wala naman siyang ibang nakikita na kakaiba, ngunit hindi pa rin maikakaila na may ilang siyang nararamdaman. Lalo na noong nagpakita na ang producer at nakasuot lang ito ng bathrobe. Matapos na makipagkamay ni Stefano, pinapunta siya nito sa kwarto. Dito ba talaga dapat? Wala ba yung ka-eksena ko? Akala ko ba workshop to? Bakit ako lang nandito? Kahit na ibang talents, wala. May sarili silang manager, yun ang bahala sa kanila. Ikaw, baguhan ka lang. Kaya kailangan mo maipakita na deserving ka talaga sa role mo. Sige na, magubad ka na. Gawin mo yung sinasabi ko sa'yo, ha? Hindi ba binigyan kita ng isang eksena na paggagayahan mo? Parang may mali kasi. Ganito ba talaga yun? Hindi pa naman talaga audition, di ba? Bakit kailangan nakaubad na ako? Paano namin makikita na fit sa iyo ang role? Kailangan makita kung ano mismo ang nasa eksena. Baka akala mo sasamantalahin namin to, no? Huwag kang mag-alala. Lalagyan ka namin ng plaster. Kahit na puno ng alinlangan, ginawa pa rin ng binata ang utos sa kanya. Marunong siya maglagay ng plaster. Pero habang ginagawa niya yon ay lumapit sa kanya si Joel at hinawakan ang pribado niyang parte. Dahil sa gulat, naitulak niya ito kaya tumama sa pinto ng banyo ang manager. Aray ko, ano ba? Bakit mo ako tinulak? Anong ginagawa mo rito? Bakit bigla kang pumasok? Alam mo may ginagawa ko, di ba? Hinahawakan mo pa ako, manyakis mong bakla ka. Anong karapatan mong sabihin sa akin yan, ha? Kanina pa kasi kami naghihintay, ang tagal mo dyan. Huwag mo sayangin ang oras namin. Busy kami, baka nakakalimutan mo. Hindi lang ikaw ang hawak namin. Hindi lang itong gagawin namin ngayong oras. Hindi mo kami binabayaran kaya umayos ka. Oo, lalabas na ako. Patapos na ako rito. Di ka makapaghintay. Gumagawa ka lang ng paraan para makamanya ka sa akin eh. Hindi kumibo si Joel. Masama lang ang tingin niya na umalis ng banyo at halatang dismayado sa naging pag-uugali ni Stefano. Ilang sandali lang din ay lumabas na ng banyo ang binata at nagpunta sa loob ng kwarto upang gawin ang eksena na pinasaulo sa kanya ni Joel. Habang ginagawa niya yun mag-isa, ang dalawa naman ay nakatingin lang sa kanya. May ilang sa mukha ng binata dahil tila ba mga tigre ang dalawa na nag-aabang na mahulog siya sa patibong. Ngunit binaliwala lamang ito ng binata. Gusto niyang makuha ang proyekto at kapag nakabuo na siya ng sarili niyang pangalan ay aalis na siya sa poder ni Joel. Ilang beses na inulit ang eksena. Humiling pa nga ang producer na gawin niyang mas malaswa at mukhang totoo ang ginagawa niya sa kama. Hanggang sa inabot sila ng higit 1 oras, saka lamang sila natapos sa kakaunting eksena lamang. Very good, very good! Ang galing talaga ng alaga ko, di ba? Ang sabi ko naman sa'yo, lahat ng mga talents na dumadaan sa akin, tinututukan ko talaga. Ang laki ng ginagastos ko sa kanilang lahat. At may acting workshop talaga. Hindi naman ako tatagal sa industriya kung hindi ko kayang magbigay ng quality na talents, di ba? Maraming papuri na natanggap ang binata mula sa producer.
Tuwang-tuwa ito sa kanya at sinabi na malaki ang potensyal na kapag natapos na ang pelikula, mas makikilala pa siya. Nakatanggap din siya ng pangako na makakatanggap pa siya ng mas maraming proyekto basta ipakita niya lang ang lahat ng kakayahan niya. Maraming salamat po. Magandang balita yan. Gusto ko po talagang mas makilala pa sa showbiz. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Maganda magiging career mo. Isa ka na sa mga lalong aalagaan ko. Next time, magkakaroon ka na ng mga masikat at sexy na love team. Hayaan mo, malapit na yon. Parating ka na doon. Bumaba ang tingin ni Stefano sa kanyang katawan matapos na dumampi sa kanyang dibdib ang kamay ni Joel. Agad niya rin namang iniwas ang kanyang sarili. Alam na ng kanyang manager ang ginagawa niya, kaya hindi na ito muli pang lumapit sa kanya. Ilang beses naman na yung nangyari, at ilan na ring kalalakihan na kasama niya ang hinahawakan ni Joel, ngunit tanging siya lamang ang tumatanggi at nagiging matapang. Gusto kasing patunayan ni Stefano na kaya niya rin maging sikat nang hindi pinapagamit ang katawan. Nang makapagbihis na siya, nagtanong siya kay Joel kung pwede na siyang maunang umuwi. Nais na kasi niyang ibalita sa nobya ang magandang balita. Ano ka ba? Mamaya ka na nga umalis. Dito na muna tayo. May mga pinag-uusapan pa nga kami ni Topher tungkol sa mga susunod mong project. Babalik pa naman tayong studio eh. Sumabay ka na sa akin. Mag-celebrate na lang muna tayo, ha? Umupo ka na dyan. Sandali lang, kukunin ko ang wine. Nais pa sanang tumanggi ng binata, ngunit sumabat si Topher at siya na ang nakiusap. Ayaw naman ni Stefano na mapahiya siya, kaya pumayag na siya saglit at sinabi na hindi siya iinom ng marami. Ayaw niya raw kasing magpakalasing dahil may photoshoot pa siya kinabukasan para sa isang endorsement. Pumayag naman si Topher at sinabi na saglit lang naman sila dahil may meeting pa itong pupuntahan. Dinig naman ang masayang boses ni Joel habang naglalakad siya pabalik sa dalawa. Bit-bit ang isang tray na naglalaman ng 3 baso na may alak. Oh, ayan na. Sandali lang ha. Wala pa palang pulutan natin. Ayan lang naman ang iinumin natin eh dahil aalis pa ako mamaya. May isa pa akong talent na sasamahan sa audition niya. Kinuha ng binata ang isang baso na inilapag sa harapan niya. Nang makaupo na si Joel, itinaas nilang 3 ang mga baso na hawak nila. Cheers para sa first major project ni Stefano! Ang magbibigay buhay sa makamandag at mapusok na mga paparating na bagong pelikula! Cheers! Nagtunugan ang mga baso nang pagdikitin nila ang mga yon. Matapos nun ay sabay-sabay nilang ininom ang alak. Inubos nila yon bago ibinaba sa lamesa. Hindi maikakaila na kahit na may ilang na nararamdaman si Stefano, mas inuna niyang intindihin ang magandang balita. Sumunod naman ay pinag-usapan na nila ang tungkol sa proyekto at ang mga susunod niya pang gagawin. Meron kasi kaming balak na ilabas. Kailangan namin doon ng 3 lalaki tapos isang babae. Ikaw nang napili namin na gaganap bilang bida. Gagawin to kapag natapos na itong major break mo. Mabilis lang naman tong una, kaso mga 2 weeks lang naman yan tatapusin. Tapos after a week, doon naman sa bago mo. Kung alam mo lang kung gaano karami ang nakalinyang project sa'yo. Salamat po talaga. Gagalingan ko at sinisiguro ko sa inyo na hindi kayo magsisisi na nagtiwala kayo sa akin. Ipapakita ko talaga ang lahat ng natutunan ko sa acting workshop. May isa ka pang mas magandang matututunan sana. Mas mapapadali at mas dadami ang magiging project mo kapag alam mo yun. Meron pa? Modeling ba yan? Or more on dramatic acting? Hindi mo naman talaga kailangan maging magaling sa acting na yan. Kailangan magaling ka lang makipaglandian at magaling ka sa kama.
Ipinatong ni Joel ang kamay niya sa binti ng binata at marahan niya itong iginapang na para bang inaakit niya ito. Ngunit inis lamang ang naging tugon ni Stefano. Agad niyang inalis ang pagkakahawak sa kanya ni Joel. Anong ginagawa mo? Bakit mo ko inahawakan ng ganyan? Tinuturuan nga kita, di ba? Ito ang isa sa kailangan mo para ma-secure mo ang kasikatan mo sa industriya na meron tayo. Ang dami mong arte. Hindi naman malalaman ng mga tao ang gagawin mo. Ang lahat naman ng pabor ay sa'yo lang. Alam kong may talento ko at may kakayahan ako para sumikat. Hindi ako kakapit sa ganyan. Siguro yung ibang mga lalaki nakukuha nyo dyan. Pero hindi ko ipagpapalitan dignidad ko para lang sa kasikatan. Ano pa bang dignidad ang pinangangalagaan mo? Alam na ng mga manonood na naguhubad ka sa kamera. Ang ibig sabihin, wala kang pinangangalagaan na kahit na ano. Bakit ayaw mo pa yung gamitin para rin naman sa karir mo? Ayaw mo ba yun? Lahat mapupunta sa'yo. Aalagaan ka namin ng mabuti. Lahat ng mas magandang project, sa'yo namin unang ibibigay. Hindi ka na malulugi. Pareho lang din naman yun. Ayoko. Kung sa harapan ng kamera, alam naman nating lahat na pinepeke lang yun. Pero ang babuyin ko ang sarili ko, hindi ko gagawin yun kahit na kailan. Kaya kong magsikap para makakuha ng mas magandang project. Hindi para kumapit sa mga baklang katulad nyo. Hindi maikakaila ang galit na nararamdaman ni Stefano. Pakiramdam kasi niya ay pinagkakaisahan siya ng dalawa. Agad siyang tumayo para sana lumabas na, ngunit nang sandaling gawin niya ito, tila ba umikot ang mundo niya. Wala na siyang maaninag sa paligid, kahit na ang makarinig ay hindi na niya nagawa pa. Bumalik siya sa pagkakaupo at napahawak sa kanyang ulo. Namamanhid ang buo niyang katawan. Wala siyang kontrol sa mga galaw niya. Para siyang nakalutang sa kalawakan. Yun lang ang tanging naaalala niya dahil matapos nun, bigla na lang siyang natauhan na nakahiga siyang mag-isa sa kama. Iba na ang oras at nagpalit na rin ang petsa. Wala siyang ibang kasama kundi ang mga katanungan sa kanyang utak. Balot ang katawan niya ng kumot at nakakaramdam siya ng hapdi sa kanyang pribadong parte. Ano ba itong nararamdaman ko? Ang sakit talaga. Ano ginawa sa akin ng dalawang yun? Pinagsamantalahan nila ako? Magkahalong galit at sakit ang nararamdaman ng binata sa mga oras na ito. Pakiramdam niya ay ang dumi na niyang lalaki. Hindi niya lubos na maisip na mangyayari sa kanya ang mga bagay na yon. Iniisip niya pa lang, nandidiri na siya. Wala man lang siyang maisip na kahit na ano. Hindi man lang siya nagkaroon ng lakas para maipagtanggol ang kanyang sarili sa pananamantala na yon. Ilang beses siyang sumigaw sa galit, ngunit kahit na anong gawin niya ay wala na siyang iba pang magagawa dahil nangyari na. Binaboy na ang katawan niya. Kahit pasirain niya lahat ng gamit sa paligid niya, hindi na mababago ang katotohanan na tuluyang nakuha ang dignidad niya. Ilang beses na tumunog ang cellphone ni Stefano at doon niya nakita na nakailang tawag na pala sa kanya ang nobya. Mag-isa siyang umuwi. Hindi niya nais na makita pang muli ang mukha ni Joel dahil pakiramdam niya ay mapapatay niya ito. Agad na dumiretso ang binata sa bahay ng kanyang nobya. Oh, ano nangyari sa'yo, babe? Bakit ganyan ang mukha mo? Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Pinag-alala mo ko, kahapon pa ako tawag ng tawag sa'yo. Paano ang sabi sa akin ni Mamang Joel na una ka na raw umuwi, tapos hindi ka man lang nag-chat sa akin. Tapos tinawagan ko ang mga kasama mo sa dorm nyo, wala ka raw, hindi ka raw umuwi. Saan ka ba galing, ha? Hindi ka agad sumagot ang binata. Hindi niya alam kung paano niya sasabihin sa kanyang nobya ang nangyari sa kanya.
nakakaramdam siya ng hiya bilang isang lalaki. Dahil sa pananahimik niya, mas lalong nag-alala si Jody. Babe, tumingin ka nga sa akin. Ano ba talagang nangyari sa'yo, ha? Walang hiyayang si Joel at yung isa pang baklang producer na yun. Bakit? Anong ginawa nila sa'yo? Hindi ko maalala ang nangyari. Pero alam kong pinagsamantalahan nila ako. Nirape ako ng 2 bakla na yun. Hindi ko alam kung bakit bigla ako nahilo. Matapos nun wala na ako maalala na kahit na ano. Nagising na lang ako mag-isa sa kama. Walang suot na kahit na ano. Ang bababoy nila! Hindi na napigilan ng binata na ilabas ang kanyang galit. Pinigilan naman siya ni Jody at niyakap. Pilit na pinapakalma ng dalaga ang nobyo dahil nakakaramdam siya na kaya nitong makasakit. May katagalan din ang pagsigaw ni Stefano. Paulit-ulit niyang minumura ang pangalan ng dalawa at isinusumpa ang mga ito sa ginawa nila. Hindi ako papayag na ganitong gawin nila sa akin. Gagantihan ko sila. Sinisiguro kong mapapatay ko ang 2 yun. Babe, please kumalma ka muna. Alam ko ang nangyayari sa'yo. Pero please lang, huwag kang gumawa ng bagay na mas ikakapahamak mo palalo. Mag-isip ka ng maayos. Mag-isip? Tingin mo ba kailangan ko pa tong pag-isipan? Sinamantala ako ng 2 yun. Alam ko. Ang ibig kong sabihin, daanin natin sa legal na paraan. Kung papatayin mo sila, mas lalo lang lalala ang mangyayari sa'yo. Makapangyarihan sila. Hindi mo alam kung sino ang mga tao na may hawak sa kanila. Please lang, babe. Hindi mo ko kalaban dito. Magkakampi tayo. Pero kailangan nating pag-isipan maigi ito. Pilit pinakalma ng dalaga si Stefano dahil baka nga mapatay niya si Joel. Nang kahit na paano ay naging maayos na ang binata, nagpasama siya kay Jody para bumalik sa studio, kung saan naabutan nila si Joel na may bagong lalaki na kinakausap. Nang makita na palapit si Stefano, pinaalis niya ang bagong lalaki. Oh, bakit ka pumasok ngayon? Hindi ka ba pagod? Baka nakapagpahinga ka ng maayos. Anong ginawa niyo sa akin, mga hayop kayo? Ay, gusto mo ba talaga na maging detalye pa ako sa kwento ko? Sure ka ba? Gusto mo ba sa part ko muna o dun sa 2 na kaming gumagawa nun sa'yo? Walang hiya ka! Mapapatay talaga kitang bakla ka! Nagtangka ang binata na atakihin si Joel, ngunit agad na napasigaw ito dahilan upang pigilan sila ng iba pang mga kalalakihan na nasa paligid nila. Agad din naman siyang hinila ng nobya. Ano ba? Hindi ba sinabi mo na magiging maayos ang pakikipag-usap mo? Please, wag dito. Magiging maayos ang pakikipag-usap? Tingin mo ba magiging kalmado pa ako kung makakaharap ko ang rapist na yan? Tapos wala man lang akong pagsisisi na makita sa kanya? Proud pa siya sa kahalayan na ginawa niya? Hoy, anong rapist? Hindi ako rapist. Bayad lang yun sa mga effort na ginawa ko para magkaroon ka ng project. Alam mo, napaka-arte mo masyado, Stefano. Akala mo naman virgin ka kumasta? Para naman to sa'yo eh. Hayaan mo sa susunod magpapasalamat ka rin sa akin. Baka nga ikaw na ang kusang mag-alok niyang sarili mo eh. Kapag nalaman mo kung anong pwede kong ibigay na career sa'yo. Wala akong pakialam sa kaya mo ibigay. Hindi ako nagpunta rito at sumali maging talent mo para lang ipagamit ang katawan ko. May talento ko. Kaya kong ipakilala ang sarili ko gamit yun. Nagpapatawa ka ba? Ano naman magagawa niyang talent mo kung hindi ka naman makakakilala na magbibigay sa'yo ng chance? Tingin mo ba ikaw lang ang may talent sa buong Pilipinas? Kung talent lang ang usapan, sana halos kalahati ng populasyon natin sikat na. Huwag ka na magmalinis pa. Hindi lang naman ikaw ang nakakaranas niyan. Maraming sikat na artista na yan ang puhunan. Minsan nga sila pa nagmamakaawa eh. Ikaw, mismong producer nang lumalapit. Hayaan mo, sa umpisa lang yan. Masasanay ka rin. Nagtangka pa na sumugod ang binata, ngunit marami na ang nakaharang. May isa pang lalaki na nagsalita.
Matagal na raw siya sa industriya at ilang beses na raw niyang nagawa na makipagsiping sa mga producer at direktor para magkaroon ng proyekto. Noong una raw ay nandidiri pa siya, pero hindi kalaunan ay nasanay na rin siya. Ang mahalaga raw ay napapanatili ang karera na meron siya. Mas malaki ang nagiging sahod niya. Ang ibang kalalakihan ay yun din ang sinabi. Pinayuhan siya na masasanay din siya sa ganoong kalakaran. Tanggapin na lang niya na parte yun ng kanilang trabaho. Hindi ko pa rin to tatanggapin. Mas mahalaga pa rin ang puri ko kaysa sa trabaho na yan. Naniniwala ako na meron pa rin matino sa industriyang to. Hinahaluan lang ng kalaswa ng mga katulad na hayop na baklang yan. At ano naman ang magagawa mo, Aber? Nangyari na yan. Tapos na kami sa'yo. Isipin mo na lang, pareho lang din yan ang pakikipag-sex mo sa mga babae. Ni-rape niyo ko. Walang maayos nun. Anong gusto mong gawin? Magsasampa ka ng kaso sa amin? Anong tingin mo, may magiging kakampi ka? Hindi ka papanigan ng batas o nino man. Tandaan mo, lalaki ka, Stefano. Walang lalaki na nagkakaso ng rape. Dahil baka magmukha ka lang katatawanan sa kanila. Wala kang karapatang magreklamo. Tanggapin mo na lang ang nangyari sa'yo at atupagin mo na lang ang mga project na ibibigay namin kapalit ng ginawa namin sa'yo. Rape ka dyan. Wala kang batas na kakampi. Lalaki ka. Hindi sila naniniwala na nare-rape ang mga tulad mo. Kahit na ilang beses pang ipaglaban ng binata ang kanyang sarili, mas lalo lang pinagdidiinan sa kanya na normal lang gawin ang isang bagay na hindi naman talaga tama. Mas lalo niyang naramdaman na wala nga siyang magiging kakampi. Umalis sila roon na walang ibang bitbit kundi ang sama ng loob. Bakit ba ganun silang lahat? Kailan pa naging normal ang mga abuso ng lalaki? Tao rin naman kami, di ba? Bakit parang wala kaming karapatan? Gagawa tayo ng paraan, babe. Gagawa ng paraan? Paanong paraan, ha? Kung ganyan na ang sinabi nila, alam ko na magagawa nilang baligtarin ang nangyari sa akin. Lalo na't gumaganap din ako bilang sexy star at mga klase ng modeling na halos ipakita ko ng lahat sa akin. Pero mali talaga eh. Oo, alam ko trabaho ko to. Pero labas na yun sa personal kong buhay. Hindi ko matatanggap na gano'n na lang yun. Dinamaya ni Jody ang kanyang nobyo. Ayaw nang bumalik pa ni Stefano sa kanilang dorm dahil makikita niya lang doon si Joel na palaging naghahanap ng lalaking pwede niyang makasama sa kama. At makikita niya lang ang mga kalalakihan na nagiging produksyon ng kahalayan para lamang makakuha sila ng magandang proyektong ipinapangako sa kanila matapos ang pakikipagtalik sa kung sino man. Kahihiyan lamang ang tanging bitbit ng binata, kaya kahit na anong mangyari ay hinding-hindi na siya babalik sa lugar na yon. Kumuha ng maliit na upahan ang dalawa para doon sila magsama. Isang maliit na kwarto. Dahil ayaw na muna ni Stefano na lumabas at makipaghalubilo sa mga tao. Nawala na siya ng trabaho. Hindi na rin siya nakarinig ng kahit na ano tungkol sa dapat ay proyektong pagbibidahan niya. Habang si Jody ay patuloy pa rin sa kanyang trabaho bilang make-up artist. Hindi ka pa rin ba aalis sa trabaho mong yan? Baka mamaya isa ka na sa mga gumagawa niyang sinasabi nilang normal sa trabaho nila. Makeup artist lang ako, babe. Ano ba yung pinagsasasabi mo? Kailangan natin ng kabuhayan. Dahil baka kusan tayo pulutin kapag wala na ako maipambayad sa rent natin. Mamamatay lang tayo sa gutom. Buwisit kasi mga bakla na yun eh. Kung makakaganti lang sana ako sa kanila sa ibang paraan. Alam mo ba, may narinig ako. Tungkol sa mga mangkukulam. Meron daw kakilala yung pinsa ni Ate Tina. Alam mo yung dating labandera dun sa dorm namin? Nagkasalubong kasi kami kahapon, nakalimutan ko lang sabihin sa'yo. Nabanggit niya sa akin na doon siya namamasukan sa isang kilalang mangkukulam. Totoo bang mangkukulam yan? Hindi ko sigurado eh.
Pero yun ang sabi sa akin. Gusto mo ba puntahan natin? Hindi na kasi maalis sa isip ko yan eh. Pakiramdam ko, yun na lang ang paraan para matapos yung galit na nararamdaman mo. Para bumalik ka na sa dati. Kasi ayoko man aminin, kailangan ko rin ng tulong mo. Hindi ko kakayaning ako lang ang magtatrabaho para sa pangangailangan natin. Hindi na nagdalawang isip pa ang binata. Agad din nilang pinuntahan ang bahay na sinasabi ng kanyang nobya. Nang makarating sila doon, may dalawang babae na katatapos lang kausapin ng mangkukulam. Si Jody na ang kumausap sa matandang babae at sinabi ang hinaing nila at ang anumang nais nilang ipagawa kay Joel. Dahil wala silang dala na kahit na ano na nag-uugnay sa ipapakulam nila, inabisuhan sila na bumalik sila sa susunod na Huwebes. Mabilis lang din namang lumipas ang araw. Dahil si Jody ang malapit sa talent manager, gumawa siya ng paraan para makakuha ng buhok nito. Madali lang yon para sa kanya dahil madalas din naman silang magkasama. Nang sumapit na ang Huwebes, maaga silang nagpunta sa bahay ng mangkukulam at sinimula ng ritual. Inabot yun ng higit 2 oras para maging selyado ang sumpa, kung saan hindi na ito kailanman maaalis. Salamat, Manang. Pero huwag niyo siyang papatayin dahil gusto kong mas matagal na panahon siya magdusa sa anumang kasalanang nagawa niya. Sa paglipas ng mga araw, walang napapansin si Jody na nagbabago kay Joel. Para bang normal pa rin ito. Walang masakit sa katawan niya. Wala rin siyang ibang iniinda. Hindi kasi sinabi sa kanila ng mangkukulam ang klase ng ritual na ginawa niya. Ang sinabi lang ay maniwala lang silang makakaranas na ng hirap ang pinapakulam nila. Aba, nagagawa niya pang makipaglandian sa mga talents. Bakit parang hindi naman effective ang ritual? Bakit kaya? Baka kailangan mas maraming buhok ang ibigay ko. Pwede kaya mag-ulit ng kulam? Ilang sandali pa ay lumapit sa kanya ang isang talent. Ito yung lalaki na bagong dating noong galit na sumugod si Stefano. Nagtatanong ang lalaki kung ano ang nangyari sa nobyo ni Jody. Pinipilit niya maging maayos at kalimutan ang nangyari. Umamin ang lalaki na muntikan na rin siyang halayin ni Joel kagabi. Pero mabuti na lang, may biglaan silang naging bisita sa hotel kaya nakaalis kaagad siya. Magpapaalam na rin ang lalaki na yon na aalis bilang talent dahil ayaw niyang magaya kay Stefano. Nang makauwi ang dalaga, ibinalita niya yon sa kanyang nobyo at inaya ito na bumalik sa bahay ng mangkukulam dahil mukhang hindi naman umiepekto ang kulam na ginawa kay Joel. Hindi ba sinabi ng mangkukulam na maghintay pa tayo? Dahil hindi naman basta ganun kabilis na magpapakita ang klase ng ritual na ginawa niya. Baka ngayon pa lang yun magsisimula. Ngayon pa lang mararamdaman ng hayop na yun. Gustong gusto ko talaga siyang makitang nagdurusa. Pero hindi ko pa kayang umarap sa kanya. Naalala ko pa rin yung ginawa niya sa akin . Tapos ko sa hayop na yun, isusunod ko yung isa niya pang kasamang nanamantala sa akin. Hindi ko na kasi nakikita yung producer na yun, kaya hindi ako nakakuha ng buhok sa kanya. Hinayaan na lamang ni Jody na lumipas ang mga araw, kung saan kahit na paano ay may napapansin siyang pagbabago kay Joel. Isang araw, habang nasa trabaho sila, tanghali na nakarating sa studio ang manager at halatang masakit ang ulo nito. Utusan mo nga si Dina na ipagtimpla ko ng kape. Bilisan niya at masakit ang ulo ko. Huwag kayong paloko-loko sa akin ngayon Baka lahat kayo makatikim ng inis ko. Ano ba kasing nangyari sa'yo? Bakit parang hindi ka nakatulog ng maayos? Hindi ko alam. Hindi ko makuha ang tulog ko. Palagi na lang kong binabangungot. Nung nakaraan pa to Pero ngayon mas malala na hindi na talaga ako pinapatulog ng mga buwisit na halimaw sa panaginip ko. Nakakainis! Bangungot? Binabangungot ka?
Baka naman kasi anong oras ka na rin natutulog. Bakit ba ang dami mong tanong sa akin? Huwag mo nga akong kausapin. Mainit ang ulo ko dahil wala akong tulog. Gusto kong magpahinga. Ipapaayos ko na lang din kay Dina ang higaan mo para dyan ka matulog mamaya. Patago ang ngisi na nasa labi ng dalaga. Pakiramdam niya, yun na ang epekto ng kulam kay Joel. Buong araw na hindi nakapagtrabaho ng maayos si Joel dahil walang maayos na takbo ang utak niya. Pakiramdam niya, lahat ng bagay ay magulo, maingay at nakakabwisit. Kahit na mahinahon siyang kausapin ng mga kasama niya, palagi siyang pasigaw. Ano ba naman itong nangyayari sa akin? Gusto kong makatulog pero bakit nagigising ako na nagigising? Pwede bang pakihinaan na lang ang music sa labas? Tapos wag na muna kayo magsalitang lahat? May photoshoot sa labas, tapos andyan kanina yung direktor hinahanap ka. Babalik daw siya mamayang 5 p.m. para kausapin ka. Ay, bahala sila. Kung gising ako ng 5 p.m. makikipag-usap ako sa kanya. Pero pag nakita niyong tulog ako, walang gigising sa akin ha. Sobrang sakit ng ulo ko. Humahapdi na rin ang mata ko. Lumabas na nga kayo. Naiirita ako sa inyong lahat. Si Jody ang huling lumabas ng opisina ni Joel. Bago niya isarado ang pinto ay tiningnan niya pa ito. Halatang hirap na ang talent manager sa kanyang nararamdaman. Habang nagtatrabaho sila, nabulabog sila ng malakas na sigaw galing kay Joel. Dahil sa taranta nila ay agad silang napapunta roon. Si Jody pa nga ang nangunang nagbukas ng pinto. Naabutan nila si Joel na sumisigaw habang nakahiga ito sa sahig. Nagwawala siya na para bang may kung sino ang humahawak sa kanya. Bitiwan mo ako! Sino ka ba? Lubayan mo na ako, utang na loob! Ayoko na lang ganito! Hindi ka na nawala sa panaginip ko! Pagpahingahin mo ako! Agad na lumapit si Jody upang gisingin sana si Joel, ngunit pansin niya na nakadilat naman ito. Mamang Joel, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ka sumisigaw? Binabangungot na naman ako. Nakikita ko na naman yung itim na anino. Gusto niya akong patayin sa panaginip ko. Pagod na ako. Ayoko na lang ganito. Gusto na magpahinga ng utak at katawan ko pero hindi ko magawa. Baka ang dami mo kasing iniisip kaya ka nagkakaganyan. Basta ayoko na nito. Hindi ko na kayang pagod at antok ko. Sa paglipas ng mga araw, nanatiling ganoon si Joel. Hindi niya makuha ang tulog dahil sa tuwing makakapagpahinga na ang utak niya, ginagambala siya ng isang nakakatakot na nilalang sa kanyang panaginip. Ilang beses na rin siyang humingi ng payo sa mga doktor. Uminom ng gamot pampatulog, pero wala pa ring nagbabago. Walang makapagpagaling sa kanya. Ngayon na niya talaga pinagbabayaran ng mga kasalanang nagawa niya. Kung may mga tao siyang hindi pinatulog noon, siya naman ngayon na nakakaranas nun. Ang laki nga ng ibinagsak ng katawan niya eh. Paano? Para na siyang overdose sa sleeping pills. Siguro immune na yung katawan niya dun. Tapos hindi na siya nakakatulog. Alam mo yung lalim ng mga mata niya, nangingitim na. Tapos pagod na pagod lagi dahil hindi na nga nakakapagpahinga. Tama lang naman sa kanya nangyayaring yun eh. Alam ko na hindi lang ako masayang malaman na kinakarma ng manyakis na baklang yun. Kung pwede ko lang sana siyang makita eh. Gusto kong ipamukha sa kanyang karma niya. Ilang araw pa ang lumipas, hindi na nagpapakita si Joel. Hindi na siya makalabas sa bahay nila habang ang mga talents na hawak niya ay nag-alisa na rin. Ang iba ay kinuha naman ng ibang manager. Walang natira sa kanya dahil doon ay kinailangan din ni Jody na maghanap ng bagong trabaho. Hindi naman siya nahirapan dahil marami naman ang nakakakilala sa kanya bilang magaling na makeup artist.
Hindi nawala ang koneksyon ni Jody sa dati niyang amo. Minsan ay pinupuntahan niya ito sa bahay, hindi bilang isang nagmamalasakit na kaibigan, kundi kumukuha ng impormasyon sa kalagayan nito. Nais niyang ibalita sa nobyo ang anumang nangyayari sa pinakulam nila. Mabilis lang din naubos ang perang ipon ni Joel. Nawala na ang mga kaibigan niya sa industriya na sinasabi niyang kakampi niya. Iniisip kasi ng mga yon na baka madamay sila kapag lumabas ang issue na nababaliw na si Joel. Dahil kahit saang espesyalista siya lumapit, wala ni isa sa kanila ang nagbibigay ng tamang lunas sa sakit niya. Ano na ang balak mong gawin ngayon, babe? Alam mo, nakakaramdam ako ng awa kay Mamang Joel. Nakita ko siya kanina lang eh. Alam mo, hindi na siya ganun sa dati. Kasi ang payat na niya, sobra. Tapos nalalagas na rin ang buhok niya. Siguro dahil na rin sa stress kasi nga, hindi talaga siya nakakatulog. Naawa ka pa sa bakla na yun? Siya ba naawa sa akin? O minsan ba naawa siya sa ilang mga kalalakiang sinamantala niya noon? Inaasikaso ko na ang pag-file ng kaso sa kanya. Itutuloy mo na yon? Sure ka na ba dyan? Oo, para na rin sa katahimikan ko. Gusto ko na itong wakasan lahat. Hindi lang to laban sa karapatan ko. Laban na rin para sa mga kalalakiang hindi pinaniniwala ang nahahalay. Tinupad ng binata ang sinabi niya. Marami pa siyang pinagdaanan bago umusad ang kaso na isinampa niya kay Joel at sa producer na kasama nito noong gabi na nahalay siya. Hindi nga yun naging madali sa kanya dahil bit-bit niya ang kahihiyan na ang isang lalaki ay magsasampa ng ganoong kaso. Habang nagpapatuloy ang kaso, may mga kumampi kay Stefano kung saan naglabas din sila ng kani-kanilang karanasan sa kamay ni Joel. Ang iba roon ay mga dating talents at mga inalisan niya ng karapatan sa pag-arte dahil lang ayaw na nilang umulit pa. Grabe, hindi ako makapaniwala. Alam mo ba yung isang nagsampa ng kaso? 15 anyos daw siya nung pinagsamantalahan siya ni Joel. Pero natakot siya magsampa ng kaso. Narinig ko nga kanina. Parang ang pamilyar siya sa akin eh. Hindi ko alam kung model ba siya o lumalabas na rin sa mga indie films. Hindi ba malaki rin ang tulong na to para mailabas sa mga itinatagong baho niyang si Joel? Hindi pa tapos ang laban. Sisiguruhin ko na dalawa sila ng producer ang mananagot. Mamaya lang makikita ko na rin ang hayop na Joel na yon. Gusto kong makita ng harapan ang pagdurusa niya. Matapos yung sabihin ng binata, doon naman dumating ang sasakyan ni Joel. Lumapit ito sa kanila sakay ng wheelchair. Mas kapansin-pansin ang pagbawas ng kanyang timbang at wala na rin siyang buhok. Matamlay ang mga mata at halatang hindi na talaga nakakatulog. Ano bang kailangan mo para tigilan yung paninira sa akin? Talaga nagpunta ka rito para magmatapang pa, ha? Ni hindi ka nga magpakumbaba kahit ganyan na ang nangyayari sa'yo. Kailangan mo ba ng pera? Masyadong malaki na ang pinsalang dinadala mo sa buhay ko. Dinadamay mo pa pati ang mga kasosyo ko. Magkano ba ang kailangan kong ibayad sa inyo at nang manahimik na kayo? Hindi lahat ng tao nababayaran. Kaya pasensyaan na lang tayo dahil kailangan yung pagbayaran ng mga kahiyupan nyo. Hindi lang to para sa akin. Dahil may mga kalalakian na ring lumalaban at nagbibigay patunay ng mga kababuyan na ginawa nyo sa kanila. Mga wala kayong utang na loob. Bakit kung umasta kayong lahat, akala nyo hindi kayo nakinabang sa akin? Nabigyan ko kayo ng magandang projects. Nakilala sa industriya tapos ganito lang ay gaganti nyo sa akin? Talentong nagiging labanan sa ganito, Joel. Tandaan mo, nasa industriya tayo na kailangan ipakilala ang sarili mo bilang isang taong ibinabahagi ang talento sa lahat. Hindi lang basta ang katawan. Maawa ka naman sa mga taong nabibiktima mo. Hindi porket lalaki ang hinahalay mo, wala nang karapatan para ipaglaban ang sarili nila. Kaya ka nagkakaganyan eh. Alam mo na karma na yung hindi nagpapatulog sa'yo. Binabagabag ka gabi-gabi ng mga kasalanan mo sa mga kalalakihan. Hindi pa to tapos.
dahil kaya ko pang ilaban ang sarili ko. Gagaling din ako sa sakit na nangyayari sa akin at lahat kayo iisa-isahin ko. Babalikan ko kayo mga linti kayo! Nanatili pa ring matigas si Joel kahit pa marami na siyang nararamdamang sakit at halata na ang pagkatalo niya sa korte. Naniniwala pa rin siya na gagaling siya at mababawi ang anumang nawala sa kanya. Ngunit sa paglipas ng mga araw, naging mas malubha pa ang karamdaman niya. Sinubukan na rin niyang lumapit sa albularyo at doon niya nalaman na kinulam siya. Nabalitaan kaagad yon ni Jody dahil narinig niya ang usap-usapan ng ibang mga artista ukol dito. Tingin mo ba, babe, gagaling pa si Mamang Joel? Nabalitaan ko na ang laki ng ibinayad niya sa albularyo eh. Kahit na gaano pa kalaki ang ibayad niya, kung malakas ang mangkukulam na gumawa nun sa kanya, walang magbabago. Magtiwala lang tayo sa gumawa ng ritual. Hindi ba sinabi niya na selyado na ang kulam? Hindi na yun basta matatanggal ng sino mang albularyo. Minsan ba naisip mo na patawarin na lang si Mamang Joel? Wala lang, bigla lang ako napaisip kasi paano kung may maging malaking balik din sa iyo ang kulam? Natatakot na kasi ako. Sa totoo lang parang hindi na rin ako pinapatulog nito eh. Handa akong magpatawad, pero hindi ibig sabihin nun na handa na akong alisin sa kanya ang kulam. Siguro nga nakakaramdam ka ng awa, pero marami siyang naargabyado na dito na lang bumabawi. Hindi naman magiging malakas ang kulam sa kanya kung wala yung dagdag na galit ng mga taong nagawan niya ng masama. Isipin mo na lang ang mga kalalakihan na walang boses na ilaban ng karapatan nila, lalo na noong mga panahon na mahimbing siyang natutulog, habang may mga katulad kong hindi magawang ipikit ang mga mata dahil sa kahihiyang inabot namin. Pero hiling ko sana sa'yo, kapag natapos na ang kaso na to, kapag naipakulong niyo na talaga siya, sana naman magkaroon na rin tayo ng payapang buhay. Sana matalikuran na kung ano man yung naging bangungot ng buhay mo. Kapag natapos na tong kaso, kapag naipakulong ko na silang dalawa, babawi ako sa atin. Pangako yan, babe. Nagpatuloy ang mga araw. Kahit na ilang albularyo na ang kausapin ni Joel, ni isa sa kanila ay hindi siya napagaling. Masyadong malakas ang mangkukulam na gumawa sa kanya ng sumpa at sinabihan na siyang kahit na anong gawin niya, bit-bit na talaga niya ang kulam na yon. Hindi siya lulubayan ng bangungot hanggang sa kamatayan niya. Dahil doon ay mas lalong nagalit si Joel. Hindi niya alam kung sino ang may gawa sa kanya noon, pero iisa lang ang naiisip niya. Sa isa pang pagkakataon ay nagpunta si Joel sa bahay ng magkasintahang sina Stefano at Jody upang kausapin sila. Noong una, ang akala ni Jody ay hihingi na ng tawad si Joel at aaminin ang mga pagkakamali niya. Ngunit mali siya ng iniisip. Mas naging galit pa ito. Hindi nyo talaga tatanggalin ang kulam na ginawa nyo sa akin, ha? Ganito ba ang laban na gusto nyo? Hindi ko alam ang mga sinasabi mo. Alam mo, ikaw na bakla ka. Sa halip na magpunta ka rito at ma-realize mo mga pagkakamali mo, humingi ng tawad at sabihin na magbabago ka na, nagiging mas matigas pa yung mukha mo para magbanta. Aber, bakit ako hihingi ng tawad sa mga kagaya nyo? Kayo ang gumawa ng masama sa akin, kaya dapat lang na kayong humingi ng tawad sa akin. Hindi ako papayag na ganito lang matatapos ang lahat sa akin. Sige, maglaban na lang tayo ng kulaman. Humanda kayo! Bakit ba kami ang sinisisi mo sa nangyayari sa'yo? Ilang tao ba ang nagawan mo na masama? Paano kung hindi naman yan kulam? Dinadalaw ka lang talaga ng kasalanan mo. Hindi ka pinapatulog ng konsensya mo dahil halang yung kaluluwa mo. Hindi ko kasalanan ng mga nangyari sa inyo. At doon sa mga lalaki na nambibintang sa akin. Pwede ba? Trabaho nyo yan eh. Nagpapakita kayo ng katawan sa harapan ng kamera. Kaya wala kayong dapat na ireklamo. Pinili nyo yan. Hindi namin kayo pinilit na magpakabasto sa sarili nyo. Magkaiba ang piniling karera sa trabaho at ang pinilit na halayin ng pribado. Trabaho to, alam namin. Pero hindi ibig sabihin nun,
wala na rin kaming respeto na makukuha. Dinadaya natin tong pag-uubad namin sa harap ng kamera. Pero ikaw, sinasadya mong manamantala. Naalala mo ba nung gabi na yon, ha? Ilang beses mo kong hinipuan at pinakita ko sa'yo na hindi ako interesado. Pero anong ginawa mo? May inilagay ka sa inumin ko para lang mapilit ako sa kababuyan nyo ng producer na yon. Paulit-ulit na lang tayo, Stefano. Wala namang nawala sa'yo, di ba? Hindi lang naman ikaw ang gagawa niyan kung sakali man. Bakit ba iisipin mo ang dignidad mo kung makakakuha ka naman na mas maraming fans? Hindi na ako makikipagtalo sa'yo. Ito na ang huling beses kang pupunta sa bahay na to. Dahil ang susunod nating pagkikita, nasa presinto ka na. Rehas naman ang himasin mo, Joel! Matapos yung sabihin ng binata, ay pinagtabuyan niya na palabas ng bahay si Joel. Wala na siyang panahon sa pakikipagtalo dahil alam niyang malapit naman na nilang maipanalo ang laban. Ilang araw pa ang lumipas, nabalitaan na lang nila na mas lalong lumalala ang kalagayan ni Joel dahil may ipinakulam siya, pero sa halip na doon tumama ang sumpa, bumalik yon sa kanya. Nagpatuloy ang kaso. Marami na ang tumutulong kay Stefano. Lalo na ang mga kalalakihan din na biktima ng karahasan. Hanggang sa dumating na sa puntong nakulong na si Joel, habang si Topher na producer ay pinaghahanap ng pulisya. O hindi ba, ang sabi ko naman sa'yo, matatapos din tong lahat. Ang susunod natin pagkikita, rehas na ang hihimasin mo gabi-gabi. Pinagkaisahan niyo kong lahat! Katulad kung paano mo rin kami pinagkaisahan. Siguro, ang mas magandang gawin mo na lang ay pagsisihan mo ang mga nagawa mo kesa isisi sa iba mga nangyayari sa'yo ngayon. Hindi pa rin ako titigil na ilaban din ang karapatan ko! Walang pumipigil sa'yo na ilaban ang anuman tingin mong tama para sa'yo. Basta kami, tapos na naming ilaban ang para sa amin. Iba-ibang klase ng tao. Kahit na ano pa ang trabaho namin, hindi yun magiging dahilan para wala kaming respetong matanggap. Sana, yan din ang makita mong aral sa mga nangyayari sa'yo. At kung ako sa'yo, sabihin mo na kung nasan si Topher, para hindi lang ikaw ang mag-isang nagdurusa, para na rin magkaroon ka rin ng karamay dyan. Mapanukso ang ngiti na ibinahagi ng binata bago siya umalis sa harapan ni Joel. Yun na rin ang huling beses na nakita niya ang talent manager. Ilang buwan matapos nun, nabalitaan niya na nahuli na rin ang isa pa niyang sinampahan ng kaso. Nakulong din si Topher at pinagbabayaran ang mga kasalanan na nagawa nila sa ilan pang mga kalalakihan na nakaranas ng kahalayan mula sa kanila. Alam mo ba yung balita sa nangyari sa dalawa? Hindi naman natin isinama sa pagpapakulam si Topher, di ba? Pero bali-balita na pareho sila ng nararanasan. Panay nga raw ang sigaw nila dahil kahit gising sila, parang binabangungot sila. Baka yun ang totoong karma para sa kanila. Dilat na dilat ang mga mata nilang nakikita ang mga pagkakamali nila sa buhay. Nasa realidad sila, isang klase ng bangungot na kailanman hindi sila magigising. Basta ang mahalaga sa akin ngayon, nabawasan ang mga gaya nilang nananamantala ng tao. Pero tama pa rin sila sa isang banda na hindi man sa kanila, may ilan pa ring magpapatuloy ng ganoong gawain. Ang paggamit ng katawan nila kapalit ng kasikatan. Dahil hanggat pinipili nilang gawin yun, magmumukhang normal na gawain ng isang bagay na mali. Sinisimulan na ng dalawa na baguhin ang kanilang buhay. Ang mga nangyari sa nakaraan ay nais nilang manatili na hanggang doon na lang. Nagtrabaho pa rin si Jody bilang isang makeup artist habang naghanap na ng bagong trabaho si Stefano. Marami pa rin ang nag-aalok sa kanya para mag-artista o kaya ay bumalik sa pagiging modelo. Iba't ibang talent manager na rin ang nagbigay ng magandang offer sa kanya, pero lahat yon ay tinanggihan niya. Ayaw na niyang bumalik sa pag-aartista dahil alam niya na marami pa siyang matutuklasan kapag pinili niyang balikan ang industriya na pinili na niyang talikuran.
Marami pa ring nababalitaan ng binata tungkol sa mga nangangarap na maging artista ang naaabuso, hindi lamang mga kalalakihan dahil maging ang mga kababaihan ay nakakaranas ng mas malalang pananamantala mula sa mga tao na nagsasabing bibigyan sila ng magandang proyekto sa harapan ng kamera. 3 taon na ang nakalipas, hindi pa rin gumagaling ang kalagayan ni Joel. Nanatili siyang buhay at gising na hinaharap ang bangungot ng kanyang buhay. Sigurado ka ba na gusto mong puntahan si Joel? Ang akala ko ba ayaw mo na siya makita kahit na kailan? Taon naman na ang lumipas, tapos si Topher nabalitaan ko last month na matay na. Nabalitaan ko nga yan. Hindi ko rin alam kung bakit gusto kong makita si Joel. Gusto ko lang malaman kung may natutunan ba siya sa mga nangyari makalipas ang ilang taon niyang nakakulong at ilang taong paghabol sa kanya ng mga kasalanan niya. Sige, sasamahan na lang kita. Sandali lang, aayusin ko lang itong mga make-up. Hintayin mo na lang ako sa labas. Lumakad na rin palabas si Stefano, pero bago siya makalayo ay tinawag siya ng isang lalaki. Lumapit ito sa kanya at nagpasalamat. Noong una ay hindi niya alam kung tungkol saan ang ipinagpapasalamat. Pero sinabi sa kanya na dahil sa ginawa niyang aksyon noon kay Joel. Isa rin daw kasi siya sa nabiktima noon, pero wala silang tapang na magsumbong. Dahil na rin nakakaramdam siya ng hiya na malaman ng iba na na-rape siya. Kaya malaki ang pasasalamat niya kay Stefano dahil nagawa niyang maging matapang hindi lang para sa sarili niya, kundi para na rin sa mga kalalakihan na hindi kayang ipaglaban ang sarili nila dahil lang sa kahihiyan na maaari nilang makuha. Alam ni Stefano na marami pa ang mga kalalakihan na naaabuso, ngunit pinapanatili lamang ang kanilang katahimikan. Nang matapos makipag-usap ng binata sa lalaki, umalis na rin ito at saktong dumating si Jody upang mag-aya ng magpunta sa kinalalagyang kulungan ni Joel. Nang makarating sila doon, nakita nila ang kaawa-awang kalagayan ng dating talent manager. Hindi naman bato ang kanilang mga puso, ngunit wala na silang magagawa pa. Yun na ang kapalaran ni Joel. Ano pa bang ginagawa niyo rito? Masaya ka na ba sa nakikita mo? Wala na si Topher. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako magiging ganito. Hindi ako nagpunta rito para manumbat. Dahil makalipas ang 3 taon, nagawa ko na matanggap ang nangyari. Gusto lang kita makita. Nagpapatawa ka ba? Gusto mo lang makita ang paghihirap ko. Hayaan mo. Alam ko naman na matatapos na rin ang lintik na bangungot ng buhay kong ito. Katulad kung paano rin natapos ang bangungot na pinagdaanan namin sa kamay mo. Ayokong magalit dahil ayokong lapitan ng negatibong enerhiya. Iniisip ko lang na baka sakaling alam mo na rin ang pagkakamali mo. Pero mukhang hindi mo na yun matatanggap kahit na kailan. Wala akong naging mali! O sige, ipagdarasal ko na lang ang kaluluwa mo. Na sana isang araw, magawa mo ring humingi ng tawad sa dami ng taong nagawan mo ng masama. Hindi man namin marinig yun galing sa'yo, pero sana marinig yun ng langit para ipahatid sa amin. Aalis na rin kami. Yun lang naman ang gusto kong sabihin. Sana naman, kahit minsan tanggapin mo sa sarili mo na hindi ang sumpa ng kulam ang bangungot na bumabagabag sa'yo. Baka minsan, ikaw na mismo ang bangungot sa sarili mo. Hindi na naghintay pa na magsalita si Joel dahil umalis na ang dalawa. Wala nang galit na nararamdaman ng binata, ngunit dismayado siya dahil sa ilang taon na ganoon ang nangyari kay Joel, ni minsan ay hindi nito naisip ang tunay na dahilan kung bakit siya pinaparusahan ng ganon. Ipinangako niya rin na yun na ang huling beses siyang pupunta roon at anuman ang magiging balita kay Joel, isa sa walang bahala na lang niya yun. Ilang taon pa ang lumipas, naging isa ring talent manager si Stefano.
Binigyan niya ng pagkakataon ng mga tao na nais maging artista o pumasok sa mundo ng entertainment. Nais niyang maging purong talent at ipamalas ng mga tao ang kanilang galing. Walang pamimilit ng pagkuha ng dangal at walang pagsasaalang-alang ng katawan para lang maging sikat. Iyon ang nagbigay ng magandang pangalan kay Stefano, kahit na ilang beses na rin siyang nakatanggap ng alok sa ibang mga direktor at producer para mabigyan ng magandang proyekto ang mga tao niya. Ngunit may paninindigan siya na kahit na anong mangyari, hindi mangyayari sa kanila ang minsan niyang naranasan. Hindi man niya kayang pigilan ang ganoong klaseng kalakaran sa industriya, nais niyang sa kanya magsimula ang pagbabago. Naging kasangga na rin si Stefano ng mga kalalakihan na nakakaranas ng karahasan. Gusto niyang maging ligtas na tahanan para sa mga kalalakihan na sinasamantala. Nais niya ring ilaban na lahat ng tao, kahit anong kasarian, ay maaaring makaranas ng karahasan. Hindi dahil lalaki sila ay wala na silang karapatan na magreklamo. Nais niyang ipabatid sa karamihan na minsan kailangan din ng mga kalalakihan ng suporta at hindi sila ginagawang katatawanan dahil lang sa naiiba nilang karanasan. Ang taong nanghaharas ay may nararapat na kaparusahan. Nais niya ring ipakita na anumang estado o trabaho ng isang tao, kailanman ay hindi yun magiging basihan para mawalan sila ng respeto sa sinuman. At minsan, hindi man sa itim na kapangyarihan ng gagaling ang sumpa. Ang bangungot na kinakaharap ng mga taong nagkasala ang bangungot nila sa kanilang sarili. Hindi sila magigising sa pagkakasala kung kahit padilat ang mga mata nila ay hindi nila nakikita kung saan sila nagkamali. Shout out sa ilan sa mga masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Imelda Gagelonia, Lynn Mesa, Josephine Nagauchi, Mel Santarita, Alma Naong, Azalea 0319, Trish Salino, Gerlin Picache, Erin Santos, Isay Diaz, Amelia de la Cruz, Cheryl Surila, Dovi Ignacio at Gina Condes. Ito ang inyong Lola Telang. Hanggang sa susunod na istorya, mga apo. Maraming salamat sa inyong lahat.